is Reverend Father Mark Ramos, SVD, a newly ordained priest assigned to Spain. Our first sharer is an Argentinian priest personally known by the Holy Father, Pope Francis, who has been serving in the Philippines for about 20 years and is now based in Our Lady of Lourdes Parish, Camarin, Caloocan City. He is Reverend Father Luciano Felioni. Following the first word, Mr. and Mrs. Ray Fong and family will lead the family prayer. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ito ang namutawi sa mga labi ni Jesus habang siya ay nakabayubay sa kanyang krus. Bakit ganon, Jesus? Kami na nga itong hindi naniwala sa iyo. Kami na nga itong nagkasala sa iyo. Kami na nga itong nagpabaya sa aming mga tungkulin sa iyo at sa aming kapwa. Kami na nga ang siyang dahilan kung bakit ikaw na isang Diyos ay nakaranas ng hirap at kamatayan. Bakit ganun ka, Jesus? Bakit pagpapatawad pa rin ang iyong hiningi sa iyong Ama para sa amin? Bakit ganun na lamang ang iyong awa, malasakit at habag? Bakit hindi namin matanggap-tanggap sa aming mga puso na meron kaming mapagpakumbabang Diyos? Dahil ba sa aming mga nagawa? Dahil ba sa hindi naming mga nagawa? Dahil ba sa aming walang maling na pagtalikod sa iyo? Ano ang meron sa amin na ganun na lamang ang abot-abot na pagpapatawad sa amin? Ang realidad ng pagpapatawad ay hindi mapag-uusapan na hiwalay sa realidad ng kasalanan. Kaya ano ang meron sa amin? Kasalanan lamang. Lahat kami ang nagkasala. At sa aming pagkakasala, nagkaroon ng pagitan na siyang naghihiwalay sa amin sa iyo. At ikaw ay lubhang nasaktan sa aming kawalang pakialam sa iyo at sa aming mga kapwa. Naging sobra kaming makasarili. Kaya nagpadala ka ng iyong mga sugo, ng mga propeta, para kami ay turuan, para kami ay gabayan, para kami ay ibalik sa iyo. Ngunit sa halip na kami ay makinig, sa halip na kami ay magbagong buhay, sa halip na kami ay makamulat sa katotohanan, kami ay nagbulag-bulagan, kami ay nagbingi-bingihan, kami ay nagbisi-bisihan sa aming mga buhay. Tuloy, ang aming mga ginagawa ay hindi na naaayon sa iyong kagustuhan, bagkus ito lamang ay nakatuon sa aming sariling kapakanan. Ito ang dahilan na kahit ipinakita mo sa amin na ang mga dapat namin gawin, hindi kami natuto, hindi kami nakarinig, hindi kami makakita. Hindi na namin alam kung paano ka nakiisa sa mga mahihirap. Hindi na namin alam kung paano mo binusog ang mga nagugutom. Hindi na namin alam kung paano mo binihisan ang mga walang damit. Hindi na namin alam kung paano mo pinagaling ang mga may sakit. Hindi na namin alam kung paano mo binigyang halaga ang mga aba, ang mga nasa lansangan, ang mga dukha, ang mga hindi binibigyang pansin ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang iyong binanggit sa iyong krus, Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Patawad, habag, malasakit ang siyang naghari sa iyong mga puso. Dahil alam mo na ang kasalanan na dulot ng aming kawalang pakialam sa iyo at sa aming kapwa ay walang hanggan. Kaya naman hindi kailanman ito matutubos ng kahit anumang gawaing manggagaling o magmumula sa amin. At ang katubusan nito ay magmumula lamang sa walang hanggang pagpapatawad na manggagaling sa isang Diyos na nakaranas ng aming dinanas, ng aming dinaranas, at ng aming daranasin pa. Ang aming pakikipagtipan sa iyo bilang isang Diyos na minsan mo nang isinulat sa bato sa pamamagitan ni Moses ay hindi namin binigyang halaga. Hindi namin, kumbaga naging mangmang kami sa mga ito. Kaya naman pinili mo na ang bagong tipan na siyang lilinis sa aming mga dungis at muling magbabalik ng magandang pagsasama ng Diyos at ang tao ay hindi na sa bato isusulat, bagkus sa isang tao. At ang taong ito ay ang iyong nag-iisang anak, si Jesus. Si Jesus na iyong pagmamahal. Si Jesus na iyong pagpapatawad. Si Jesus na iyong habag. Si Jesus na iyong malasakit. Kaya pala, Panginoon, kaya pala ganun na lamang ang iyong banggit sa iyong krus habang ikaw ay nakabayubay doon. Dahil ang iyong pagmamahal ay nakahandang magpatawad. God's love is ever ready to forgive. Isang bagay na mahirap intindihin at mahirap gawin. Ngunit ito ang iyong pamamaraan. Ang sanhi at pinagmulan ng pagmamahal ay siya ring sanhi at pinagmulan ng pagpapatawad. Kaya tayong lahat, kapag tayo'y nahihirapang magpatawad, pagdudahan natin ang ating kakayahang magmahal dahil ang pagmamahal ng Diyos ay ang kanyang pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Turuan niyo po kami ulit. Ipakita niyo po ulit sa amin. Iparinig niyo po sa amin ulit ang mga dapat naming gawin para kami maging mapagmalasakit, mahabagin, nang sa ganon mabigyan namin ng saysay ang pagpapatawad na hiningi mo sa Ama para sa amin bilang pagpapakita ng iyong lubos na pagmamahal. Turuan niyo kami na matanggap sa aming mga puso na meron kaming Diyos, meron kaming mapagpakumbabang Diyos. Magandang tanghali sa inyong lahat. Magandang tanghali din sa mga nanonood sa bahay at magandang tanghali sa aking mga parishioners sa Kamaring Caloocan na nanonood ngayon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Papayagan niyo ba ako managalog ngayon? Payag po ba kayo? Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Good luck sa inyo. Okay, magsishare po ako ng personal na karanasan sa punto ng kapatawaran. Very, very personal. Nangyari po sa akin at sa akin nanay sa huling sandali ng kanyang buhay. Very personal, but gusto kong mag-share. Total, tayo-tayo lang, mga ilang milyon lang nanonood. 3 years ago, tinawagan ako ng aking kapatid na mama ko ay nag-cancer ng stage 4 at kailangang umuwi ng mabilis upang alagaan ko siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay.
The last week na nasa hospital kami at alam po namin na huling linggo na kasi sinabi ng mga doktor na talagang palala ng palala ang kanyang kondisyon, dumating ang tita ko, kapatid ng mama ko, at sabi sa aking, Luciano, andito ang Tito Eduardo mo at gusto niya makita ang mama ko. Sabi ko, tita, teka muna, wala akong Titong Eduardo. Kilala ko mga kapatid ng mama ko. Kilala ko mga kapatid ng papa ko. Wala akong Eduardo sa mga uncle ko. Sabi ng tita ko sa akin, umupo ka. Hala ka, natakot ako. Ano kaya nangyari? And then she told me the story. Sabi niya, ang tatay namin, ang lolo mo, hindi tulad ng sinabi ng nanay mo sa'yo nung maliit kayo, hindi po siya namatay nung kami ay bata. Iniwang kami ng lolo nyo at siya ay gumawa ng pangalawang pamilya, mga liwa si lolo. At nakaroon ng mga anak. At sabi ng tita ko, yung nanay mo nagtanim ng matinding galit sa kanyang tatay. At sinabi niya, para sa akin, patay na siya. At yung mga naging anak ng lolo ko, para sa mami ko ay patay na rin. At yung mama ko ay malakas ho yung kanyang ugali. Kaya noong nalaman ng mga kapatid sa pangalawang pamilya na mama ko ay mamamatay na, gusto ng mga half-brothers na dalawin siya, pero lahat ay natakot sa ugali ng nanay ko. May pinagmanahan po ako, medyo And then, kinausap ako ng tita ko, kausapin mo ang mama mo kung tatanggapin siya, ang tito mong Eduardo. So I entered the room and I told my mom, Hoy, may kapatid ka daw. Nagulat siya. Loka-loka ka. Kako, tingnan mo ako, makuha 40 ako. Saka lang nalaman na may tito ako. And then, wala siyang salita. And sabi ko, well, yung kapatid mo ay nasa labas, gusto kanyang dalawin, tatanggapin mo ba? Sabi niya, isa lang ang ibig sabihin, mamamatay na ako, ano? Sabi ko, huwag mong baguhin ang usapan. Tanong ko, tatanggapin mo ba? Tumahimik siya ng ilang sandali at sabi niya, bakit hindi? At pumasok ko yung tito ko, naku, tumitindig yung balahibo ko hanggang ngayon. Kasi kamukhang kamuhaw yung dalawa. And they just embrace and cried and talk and laugh and cry and laugh and talk and cry and laugh and talk. The whole day, naramdaman mo yung lakas ng dugo. Yung lakas ng dugo. At umalis ang tito ko na tuwan-tuwa na tinanggap ng mama ko. And the following day, my mom passed away. At namatay ho siya ng mapayapa. Naramdaman ko yung epekto ng kapayapaan sa kanya. Kaya ho, hindi ako natatakot na i-share ito sa inyo. Dahil natutunan ko na ang kapatawaran na isang regalo na binibigay mo sa sarili mo. Ikaw ang kawawa kapag hindi ka nagpapatawad. Ikaw ang nahihirapan hanggang hindi ka nagpapatawad. Mari yung kaaway mo ni hindi alam kung anong nasa isip mo. At posibleng-posible, wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi ka nagpapatawad dahil siya'y karapat-dapat patawarin. Magpapatawad ka dahil regalo yung sa sarili. Magpapatawad ka dahil pinatawad ka ng lubos at ng maraming beses ng Panginoon. At higit sa lahat, magpapatawad ka dahil yung kapatawaran, hindi nagbabago ang nakaraan. Nagbabago ang kinabukasan. I really wish for each and every one of you, ngayong Semana Santa, natuldukan niyo ang galit at regaluhin yung sarili niyo ng biyaya ng kapatawaran. Lagyan yung hangganan yung galit na yan. We cannot be happy until and unless we forgive from the heart. Hindi ko sinasabi na pag magpapatawad kayo, mamamatay bukas. Huwag po. Ha? Huwag po sana.
Pero ang sinasabi ko, kung nagpapatawad ka ngayon, bukas, maranasan mo ang ibang araw, puno ng kapayapaan, tahimik ang kalooban, panatag ang kaluluwa. Lahat ito'y regalo ng kapatawaran na nireregalo mo sa sarili when you forgive. And look at Jesus. In the cross, itong unang bukang bibig niya. Pwede mong sabihin, itong kaaway ko, hindi naman kumihingi ng patawad. Bakit? Kay Jesus ba, nagsorry ba mga kawal? Hindi naman. Nagsorry ba si Pilatos? Hindi naman. Nagpatawad siya dahil likas sa kanya ang kapatawaran. Hindi siya nagbigay ng kapatawaran dahil nagpatira pa ang kaaway. Forgive and be happy. Natutunan ko yun sa seminaryo noon pa. Pero 3 years ago, natutunan ko sa tabi ng aking ina. At ang huling ginawa niya ay magpatawad. At sa pagtanggap ng kanyang kapatid, pinatawad niya pati yung kanyang tatay. At namatay siya ng mapayapa. I think she was waiting for that. Nung naputol yung tanikala ng galit, sumalangit ang kanyang kalooban. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Harinawa ngayong Semana Santa, tuldukan natin ang galit. Lagyan po natin ang hangganan, ang sama ng loob. Bigyan natin regalo sa sarili, ang kapatawaran. Makatikim ng kapayapaan. Make a better future, but forgiving the past. Forgiveness does not remove the memories. Hindi na walang alaala, pero natanggal yung pain. And so when you forgive, you start to move forward. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Father, forgive them, even if they don't deserve forgiveness. Father, forgive them, even if they don't ask for forgiveness. We do not forgive and release those who have offended us. Listen to be like you, ever compassionate. You who love us with an everlasting love, It is true, many have offended us, but we too have offended many people. Most of all, you who are all good and deserving of all our love. May the first word on the cross be with us, both as we address them to many people and as we apply them to ourselves. For at times, we do not really know what we will do.